One of the greatest achievements of man is the discovery of electricity. Why? Because nowadays, people depend on electricity. Its use has made our lives so comfortable. According to some professors, the world is dark without electricity. Well, that's true. Electricity helps to remove the darkness and increase human activity. It also enabled men to work and the huge machines to operate. The use of electricity has changed the lives of men to such an extent that life without it is almost unthinkable. So yung motivation ko, kaya ako nagpatuloy mag-iisip. Siyempre yung parents ko, sila inspiration ko kaya kahit mahirap, hindi na kaya, gano'n. Tsaka din ko, gusto ko talaga maging electrical engineer someday. Tapos na-inspire din ako dun sa mga fellow EE namin na graduate na ngayon, na nakapasa ng board. Sarap kaya sa feeling nun na makakapasa ka ng board. Tapos, yun, dream high lang. Ang motivation ko syempre, family, then yung panonood ko ng Korean, movies, tsaka drama. Siguro yung mga dapat at hindi ko dapat gawin para ma-survive ko. Yung dapat, syempre mag-aral na mabuti, tapos lagi mag-effort para, kasi minsan naman, lagi namang worth it yung mag-effort mo. Tapos, sumunod sa mga pro, mag-cram, lagi mo iisipin na kaya mo lang, kaya mo lagi. Tsaka lagi ka mag-pray kay God para bibigyan ka niya ng strength na ma-survive lahat ng hirap na pagdadaanan. Para ma-achieve mo yung goal mo, syempre, kailangan ng sipag at tiyaga. Syempre, kung wala kang sipag at tiyaga, hindi mo makukuha yung pinaka-minimity mo goal sa buhay. Yun lang. Nung una, yung motivation ko, ba't ako nag-iis? Alam ko kasi, pag engineering ka, yayaman ka, magsasuccess ka, parang ganun. Tapos, ayun, pinurso ko siya. Ba't electrical? Kasi nga, kaya nga nasabi ko kanina, napakalawak niya, marami siyang, kasama siya sa mga, sa mga bagay na nakaka-apekto talaga sa mundo, saka sa technology, sa improvement nung tao. Motivation ko dati, may boyfriend. Kaso niloko ako, di ba? Eh ngayon, may friends, may family. Ganun na lang, para masaya ang buhay. Motivate ka pag inisip mo ang family mo na they'll be proud of you, you'll be an engineer someday. Kasi nung bata ako, yung napansin ko sa paligid natin, yung electricity, di ba? Ano yan parang basic, parang needs na siya ng mga tao. Pag wala yan, sobrang daming maapektuhan. Halimbawa, pag walang kuryente, walang ilaw, walang anything, yung mga gadgets natin, walang silbi kung walang kuryente. So, ako, as nung high school ako, naisip ko, pinurso ko siya. But electrical, kasi nga, kaya nga nasabi ko kanina, napakalawak niya, marami siyang, kasama siya sa mga bagay na nakaka-apekto talaga sa mundo, saka sa technology, sa improvement nung tao. Tapos, ayun, kaya ako siya pinurso, parang gusto ko kasi makakontribute dun sa nation natin, kung ano nga ba yung may tutulong ko, saka may dadagdag kong ideas para magamit din ng mga next generation natin na yung kumbaga may iwan kong legacy through electrical engineering, parang ganun. Dapat gawin, mag-aral ka. Hindi dapat gawin, huwag ka lumandi. Kasi aral muna, ate girl, para tsaka ganda. Sa girl, bakit iiin? Ang naisip ko naman kasi wala namang masyadong discrimination basta kaya mo yung ginagawa mo and kaya mong patunayan sa kanila na yung magaling ka sa field na to kasi gusto mo yung field, di ba? Tapos kapag naman kasi parang pinapakita mo sa kanila na kaya mo, hindi ka naman nila i-discriminate. Parang mas tumataas yung tingin nila sa'yo kasi ang galing mo naman, babae ka, tapos kaya mo yun, tapos magaling ka pa sa kanila, yung parang gano'n. Bakit iimpino ako kasi yung
kasi yung dad ko ever since na graduate kasi ng commerce yung dad. Tapos ang weird kasi, ang field na napasok niya is construction. Kaya ever since parang na-encourage na ako. Mag-aral, kasi syempre kailangan mong i-enjoy. Tapos syempre dapat, halimbawa hindi mo talaga choice yung EE, pero kailangan mo siyang i-enjoy. Tapos isipin mo kung bakit ka nag-aaral at para saan yung pag-aaral. Ganun. Tapos kasi parang halimbawa, di ba babae nga kayo, tapos hindi mo naisip mo pala na, alam bakit ba ako nandito? Yung gano'n, tapos parang minsan nadadown ka na. Pero kailangan mo parang isipin, kailangan mo makatapos, tapos kailangan mo sa kanila na kaya mo. So yun, yung motivation, yung nagpapamotivate sa akin nga, yung nakikita ko naghihirap yung tatay ko sa ibang bansa para mapagtapos ako sa pag-aaral. At yung isa pa yung dahil pangarap nga niya maging engineer na ako yung gagawa para sa kanya. So yun, yung pangarap ko bilang isang electrical engineer ay maging successful lang. Simpleng tao lang ako, kaya ang gusto ko lang mangyari ay yung tipong stable career lang, tapos magkaroon ng sariling bahay, kotse. Lahat naman tayo gusto mong ganun. Pero syempre, yun nga, simpleng tao lang ako. So yun lang yung pangarap ko. I can dream of something better, not just for myself, but for the whole Philippines. So basically, I guess my ultimate dream is sustainable power grid for the country and for the world. I guess you just have to realize that the engineering program is not a battle between the smartest, the brightest. I guess the engineering program is a battle of who will endure to make their dreams come into reality. What would make you survive the program is the motivation you had when you first stepped into the university. You must always remember that there's a bigger world outside your comfort zones. Giving up won't be the solution. Always try to look for the right answers to your questions, and I guess just always have to remember your dreams because that would keep you motivated to achieve everything that you aspire in life. So yung advice ko para sa mga lower years, isipin nyo lang na merong hagdan sa harapan nyo. At yung ang hagdan na yun, di ba, may iba't ibang, may mga kanya-kanyang steps yun. So yung bawat ginagawa nyo sa araw-araw, isang hakbang yun o step yun patungo sa inyong pangarap. So yung pangarap nyo, yun yung nandun sa dulo ng hagdan na yun. So habang umangat ka ng year, you take one step at a time. So yun, hanggang maabot mo yung pangarap mo. So araw-araw dapat ginagawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maka-advance ng isang step dun sa hagdan na yun. Kaya dapat hindi ka tumigil. Kasi once na tumigil ka na doon, hindi mo na maaabot yung pangarap mo kasi hagdan nga siya. Yun lang. Daddy ko. Ngayon na nagtatrabaho siya bilang isang electrician sa Saudi. At siya yung naging parang pinagbasihan ko kung bakit gusto kong kunin tong kursong to. Kasi nakwento niya sa akin nung college siya. Yun nga, same yung kinukuha niyang course na ito nga EE, Electrical Engineer. Kaso, bumagsak siya nun sa subject na calculus. So parang nahiya daw siya sa magulang niya na nagkaroon siya ng bagsak. Kaya tumigil siya. Hindi niya tinuloy yung pagiging engineer. So sabi ko sa kanya nun, bago ako pumasok dito, ako na lang tatapos nung pangarap niya na maging engineer. First choice yung ECE. Na-close yung ECE, kaya nag-EE na lang ako. So, pag walang electricity, walang technology. Hindi mag-e-evolve yung technology. Kasi napaka-useful naman ng electricity sa lahat
ng aspect. So, lahat may application ng electricity. So, kung wala, hindi nag-exist until now. So, the world is dark. Diba? Para na-enjoy ko na rin yung electrical, so tinuloy ko na lang. So yun, dire-diretso na hanggang sa computations na walang limit, wala na solution, hanggang doon na lang. Paulit-ulit na lang. So, kailangan focus lang. Pag nawala kayo sa focus, magdodota kayo. Hindi naman masamang mag-unwind paminsan-minsan. So, time management lang. Yun lang kailangan. So, more on yung mga problems with regards sa electricity sa Pilipinas is, unang-una kasi, yung Pilipinas kasi hindi siya isang tipak ng lupa. So, marami tayong islands, di ba? 7,000 plus. So, ibig sabihin, marami mga places na outcast talaga sa electricity. So, more on, isang problem yun. And then, second, yung kailangan natin ng mataas na energy capacity. Kasi kahit papano kasi, paparamp up na yung economy ng Pilipinas. So, sa solutions, ayun, kahit paano naman may ginagawa ng program yung Department of Energy para doon sa mga outcast na lugar na kung saan walang electricity. So, more on para po-provide sila ng diesel generator. Pero more on kasi, charge yun sa mga customers ng Meralco, let's say. Pero syempre, yung project na yun para maambunan naman ng kuryente yung mga walang kuryente. Tapos second, with regards sa energy demand, papalaking meet up ng energy demand with regards sa economy. Ayun, so more on kasi kailangan natin magpatayo ng additional power plant. So more on kasi sa ngayon, marami mga power plant na mag-online which is coal. Kaya nga lang, di ba, masama siya ng kaunti sa environment kasi due to carbon emissions. So, one thing is yung pwede maging solution is mag-go tayo sa nuclear energy. Kaya nga lang, yung bad thing about it is yung perception kasi ng community with regards sa nuclear energy is masama. So, let's say, para pag sinabi mo nuclear energy, naisip ka agad nila yung atomic bomb na nangyari ganito. Tapos more on nire-reason out nila yung politics. So syempre, pag sinabi natin nuclear energy, parang may resemblance kay kay Marcos. So let's say sa amin, from the standpoint of electrical engineering, kailangan kasi natin is yung tamang power mix. So more on kasi pag nagtayo ka ng nuclear power plant, malilesen yung carbon emission mo kasi yung nuclear power plant is almost walang ini. Ayun, so more on kasi, 'di ba, let's say from a layman's term, ayun, 'di ba, let's say, 'di ba, para pag nagkaroon ka ng sakit, 'di ba, magtatanong ka ng opinion sa doktor, which is, 'di ba, pag nagtanong ka, pinapaniwala mo kagad yung doktor. More on kasi, 'di ba, in chosen profession nila 'yon. So let's say, once na pumunta naman tayo sa harnessing the nuclear energy, di ba? Yung magtatayo kasi ng mga planta niyan, yun yung mga tao may pinagtapos na sa profession na yun. So more on kasi yung tipong pag nag-against tayo, let's say nag-against tayo sa pagpapatayo ng isang nuclear power plant without a strong documents about sa scientific niya, yung tipong politics based lang yung pag hindi natin. Parang ang sad naman isipin nun. So more on kasi, di ba, pag nag-disagree tayo dapat sa isang bagay, more on educational dapat siya. Tawag dito yung pag hindi natin. So more on, let's say, yung pagpapatayo ng nuclear power plant is composed naman yan ng mga taong specialized para doon sa
work na yun. So, more on, kapag humihindi tayo ng basta hindi lang, basta may masabi lang na hindi, parang nakakabastos naman doon sa pinagtapos ng mga taong yun. Eh, more on kasi, let's say, pag pinatayo kasi yung isang nuclear power plant, hindi, tawag dito, hindi naman siya basta itatayo. More on, i-check din siya ng mga international organization community with regard sa pag-harness ng nuclear energy. So, masasabi nating safe na safe. Ayun, so more on, kapag tinignan naman natin kasi, most of the neighboring countries sa Pilipinas is mga naka-nuclear energy na sila. So, let's say China, South Korea, Japan. So, many says na delikado daw dito ganyan. Pero let's say, di ba, may nangyari doon sa earthquake sa Fukushima kung saan nagkaroon ng problem sa nuclear power plant. Pero hindi naman siya nag-cascade. More on kasi kapag tinayo isang nuclear power plant is maraming safety factors dyan. So let's say, yung sa bataan natin dito sa sa Pilipinas, hindi alam na ng mga tao na tipong kahit mayroong mag-crash na airplano dyan, hindi basta masisira yung structure nun. So yun, more on, pag tinayo yan, ayun, papanorin na rin tayo na international community dyan. Kumbaga, magko-commit rin sila para masiguradong safe talaga yan. So, more on, kung titignan rin natin yung profiling ng mga, ng mga bansa na, let's say, yung nagko-commit sila sa pag-harness ng nuclear energy. So, let's say, China, South Korea, mapapansin natin yung ekonomiya nila is puro papataas. Eh, let's say, yung Amerika, kahit papano, nag-lessen sila Pero nakita nyo, di ba, yung ekonomiya ng Amerika is pababa. At unang-una, ano yung magandang epekto nito with regards sa ating industry? So, once na mapatayo ang isang nuclear power plant, magkakaroon niya ng maraming kailangan ng human resource. So, ibig sabihin, mag-open up siya ng maraming trabaho. So, let's say, maraming mga kailangan ng electrical engineer, mechanical engineer, more on, mga technical person, mga welder, mga construction worker. Mag-open up siya lahat doon. Sa pala ngayon, nasa phase ng stage pala ng pagpapatayo ng nuclear power plant na yun. Paano na kapag napatayo yung isang nuclear power plant? So let's say, mataas na yung energy capacity ng Pilipinas. So more on, mas open na tayo para magpatayo ng mga iba pang industrial plant. So let's say, kapag nagkaroon tayo ng mga maraming industrial plant dito, mag-open up siya sa mas marami pang trabaho. So ibig sabihin, kahit paano, yung mga mamamayan natin Pilipino is hindi na kailangan abroad para maghanap ng trabaho. So let's say yung Epson, yung isang sikat na kumpanya na gumagawa ng mga printer or projector. So more on, yung planta kasi nila sa China is nilipat na nila dito sa Pilipinas. So more on, kapag gumanda yung natin, yung energy capacity natin, baka makapag-attract tayo ng mga maraming foreign investors at magtayo sila ng mga nila dito, mga manufacturing plant, which is good para sa mga mamamayang Pilipino. More on kasi, ang napapansin kasi ng mga tao is delikado, ganito, ganyan. Pero alam naman natin na hindi itatayo yun ng basa-basa at hindi pinag-iisipan. At more likely, tawag dito, babakapan tayo ng international community kung paano maitayo talaga or paano natin ma-harness ng safe yung nuclear energy. Ayun, so kung dumami ang EE, ano yung mangyayari? So more on kasi, maganda na dumami yung EE in order to educate yung mga layman. So let's say yung problem na with dun sa sa energy capacity natin and why go nuclear. So more on, kapag dumami yung mga electrical engineer is ma-explain nila sa mga tao na safe naman yun. Ang nangyayari kasi pag nakikita natin in a broad sense, parang nakakalungkot kasi, di ba? Maraming mga taong nambabash nang hindi pinag-iisipan. So parang napapansin natin yung pinakakulang is hindi educated ganun yung tao with regards sa science and technology ng electrical engineering. So more on, the more na marami yung electrical engineers dito sa Pilipinas, the more na maki-carry out yung yung importance ng ng mga bagay na gaya with regards sa science and technology na, let's say, pag pinatayo yung yung nuclear power plant, hindi naman siya delikado.
So more on taga-carried out sila ng mga more on scientifical basis na say yung mga ganyang bagay. And let's say, di ba sinasabi nila which is bad daw, ganito, masama daw. Pero hindi nila alam, di ba, let's say pumunta sila sa isang ospital, let's say Manila Doctors, makakita sila ng isang side sa Manila Doctors na gumagamit ng nuclear medicine. So nuclear medicine for the benefit ng tao. Ayun, kaya sana hindi magkaroon ng pangit na stigma yung tao sa ganung bagay. So more on, dun makakapag-contribute yung maraming electrical engineers. Kasi let's say with regards sa energy demand, energy capacity, kasi siya tawag dito, isang malaking concern ng electrical engineering. Ayun, so for advice sa mga electrical engineering student, siguro kahit paano magkaroon sila ng love for our country. So more on kasi sa panahon ngayon, kailangan ng Pilipinas yung mga electrical engineer, lalo na sa rising ng needs natin sa sa electrical energy. So more on magsumikap tayo para matulungan natin yung bansa natin. Para more on, alam kasi natin malaki ang role natin nga sa energy capacity. So more on, kailangan tayo para sa nation building, para somewhere in the future na matulungan natin yung mga kapwa Pilipino natin na hindi na nila kailangan mga ibang bansa para makapagtrabaho. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. No, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls, and now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.